ba? Bert, para ka nagtatawag lang ng ano, alam dayo ah. Break! May dayo, may dayo. So, unang-una, maraming salamat sa mga nanonood ng video kahit na medyo late. And syempre dito kay Ricky and sa mga anak niya, lagi daw nag-aabang ng mga videos. Pagpasensyahan nyo na po. At kulang yung oras natin dito sa paggawa ng videos at pag-edit. Kaya yung mga videos natin, pagpasensyahan nyo na ho. We're going into a different kind of vlog na siguro, or we're going to in a different kind of setup kasi sa totoo lang talagang kulang yung oras, especially dito sa buhay sa Canada. Kaya sobrang bilib ko kila Mark Carino, shout out, kila Ina, kila Rice Velasquez, and even dun sa mga vloggers or content creators that are covering buhay Canada. I really admire you. Kayo yung ngayon talaga kayo yung pinaka inspiration ko to make more videos at para syempre makapag-upload at makapag-edit kasi sobrang galing, ang galing nila. And mga updates dito sa immigration sa Canada, ang daming mga bago, hindi ako makapag-cope up, hindi ako makasunod sa trend dahil I think every month may bago na namang ilalabas. But I think yung sa akin kasi yung experience namin was way back in 2013 pa, and most likely it will be insignificant, I can say, pero yung mga experience siguro yan yung mai-share ko sa inyo dito sa buhay sa Canada. Kung kayo nahihirapan ngayon, kung kayo part ng system na kung saan with those changes maraming pagbabago, well, yung sa amin din dati, ganyan din yung mga naging proseso namin, in a different story naman. But ang tignan na lang natin yung goal. Yung goal natin na ano ba talaga yung gusto nating makuha dito sa buhay sa Canada. And right now, nakikita nyo kami ngayon, 10 years after naming pinagpatuloy yung process namin. Hindi kami umuwi ng Pilipinas. Siguro uwi lang para magbakasyon. Pero sa ngayon, ini-enjoy yan. Sa ngayon, ini-enjoy namin ang stay namin dito sa buhay sa Canada. Especially with the kids right now, they're growing. Today, it's around September, end of September. We are approaching October, November, December, and then 2025. So, ang bilis ng panahon, especially pag nandito ka sa Canada, hindi mo mamamalayan dahil sobrang busy mo talaga. Panibagong taon na naman yung lilipas, and with that scenario, hindi mo mamamalayan yung mga past videos mo almost 5 years ago na pala, yung mga bata maliliit pa. So right now we really just try to appreciate kung ano yung meron kami ngayon. And right now yung oras ba, yan, yung oras talaga yung pinaka-importante ngayon. Mga immigration contents, paubayan na natin yan sa mga talagang nag-uumpisa ngayon sa buhay sa Canada or nag-uumpisa sa immigration sa Canada, kasi right now they have the most updated na mga bagay-bagay na pwede nyong sabayan. Siguro kami, kung nandito si Pinoy, siguro kami papakita na lang namin sa inyo yung 10 years after nyo mag-proceed dito sa buhay sa Canada. Siguro ito ipapakita ko sa mga susunod na videos, sa mga susunod na mga contents. It's just merely a follow-up kung ano yung posibleng mangyari sa inyo sa buhay sa Canada. Ano ba yung possibility na yung nangyari sa amin pwede rin mangyari sa inyo, or I can say na kung nahihirapan man kayo sa buhay sa Canada, kung nahihirapan kayo dito sa mga processing, sa mga immigration, nandito kami, nila Emersonic, yan, pinapakita na lang namin sa inyo kung ano yung pwedeng maging outcome. Yung bills, yung mga utang, it's given, nandiyan lagi yan, hindi mawawala yan. And I think that's a part na yan ng part na yan ng sistema ng buhay dito sa Canada. Parang ano lang din yan, parang routine na lang din na
mas makakasanayan mong gawin hanggang sa mag-rate mo kung ano yung mga tamang diskarte. Parang sa Pilipinas, araw-araw kang nagko-commute, namamasahe, gumigising ng umaga, umigising sa umaga para to catch up the early train sa MRT para makapasok sa trabaho, ganun din sa pag-uwi. So same thing, yun nga lang, iba't iba lang yung scenario natin. Maraming salamat po dito sa mga tao na sumusuporta pa rin. And I can say yung last video, this is video 81 of 2024, and I can say dun sa last video na after 10 days yata ako nag-upload, meron pa rin namang sumusubaybay. Maraming pong salamat sa inyo, at hopefully magkaroon po kayo ng idea and ma-inspire pa rin kayo sa mga gagawin namin mga videos. And for me, iba na yung iba na yung thinking ko ngayon, kasi isa yun sa mga goal ko before is that I created Buhay Canada, I created the immigration pathways for me na ma-inspire yung mga kapatid ko, mga kamag-anak ko to migrate to Canada. So yung kapatid ko, they are not interested to go yet to Canada. So ang gagawin ko naman ngayon is that just to give them a glimpse kung ano nila yung pinaggagawa namin dito, and yung alam mo yun, yung talagang channel become YouTube channel. Kasi si Bon, shoutout kay Bon, na gumagawa na rin ng mga simpleng vlog sa kanyang Facebook, and I really been inspired na alam mo yung simple pero malakas yung dating, simple pero memorable. And right now I think yun na lang talaga yung importante sa amin ngayon, or isa sa mga importante sa amin ngayon, is just to keep vlogging, keep the memory filing. Yan, kasi dati sabi ko, pagdating ko ng 40 at hindi ko na reach yung target ko para makakuha ng subscribers, yun yung yun yung dati kong pinag-iisipan Siguro kapag titigil ako sa pagko-content, or titigil ako sa YouTube pag hindi ko nakuha yung 100,000 subscribers by the age of 40, malapit na ako doon. So I was about to stop. Until then, si Bon na naman, yung kapatid ko, si Bon na naman inspired me na it's not just about the views, it's not just about the money, it's not just about yung content na ginagawa mo, but it is about the memory to keep, to share, and to look back after 10 years. Yan yung goal. And I think mas maganda dito is that when you reach your 40 pala, or if you're becoming to 40, dapat makapag-create ka na, or makapag-invest ka na, or makapag-upisa ka na para dun sa mga gagawin mo pang content in the future, or gusto mo pang memories in the future 5 years from now. Kasi as you can imagine, 5 years from now 2030 na, ganun kabilis. Ay, alright, so it's around 7 o'clock in the evening. So since fall is here, around 8 o'clock mabilis nang dumilim. So nakapaglinis na rin kami rito sa backyard. Diba dati meron ditong trampoline, so tinanggalan namin yung trampoline, nilagyan namin itong sasakyan dito, nilinis na namin yung mga konting basura pa dyan. And ito sa mga ginawa ko rin pala is nag-install ng mga bagong solar lights. During fall papuntang winter, ang oras ng pagdilim is around mga 4 o'clock or 5 o'clock in the afternoon. So yan, dinagdagan ko na lang yung mga pailaw namin dito. And as you can see, yung ating mga dahon dito, ayan, ito saan ba yun? Ito. So as you can see, yung mga puno, they're starting to getting fall. I mean, they're starting to get yellow and orange. Tapos bukod dito sa solar lights na yan, nagdagdag pa ako ng mga solar lights dito. Yan. So sa Amazon ko lang binili yan.
And sobrang liwanag niyan, nakala mo parang may poste ka na ng ilaw kapag ilaw yan, especially kapag sinabayan nun dun sa kabila. So baliktaran sila, ito maliwanag to sa gabi. So may maliit na solar lights din dyan, tapos dinagdagan ko pa ng isa dyan. So pag nilakad mo yung mga yan, talagang pwede ka na mag video. Minsan na lang kami makatambay dito, or hindi na madalas makatambay dito sa labas, gawa ng sobrang busy din. Minsan pagod na rin yung mga bata, and they try to go to bed na lang mas maaga. So mga around alas 9 tulog na rin yung mga bata. So isa sa mga pinag-iisipan ko ngayon dito is magtayo ng yung sa carport, or yung parang shelter, or yung parang trapal or whatsoever, yung basta yung pwedeng lagyan ng sasakyan na cover, kasi napakahirap kapag winter, lalong lalo na dito pa sa Manitoba, sobrang taas ng mga snow dito. So trying to figure out kung paano ko siya gagawin, or kung paano ko umpisahan, especially few days from now. October na, pagdating ng October sobrang bigla na lang magda-drop yung temperature back to normal. Yung normal talaga naman ito ba is through fall na talaga ulit. So yan lang mga ganap namin ngayon, and hopefully makita ko yung mga comment nyo ulit. So maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito, lalong lalo na yung mga nagko-comments. Maraming salamat. So ganito kadilim kapag gabi na, and right now it's around 8 o'clock in the evening. Pero sa mga susunod na araw siguro mga alas 7 ganito na rin itsura. So isang ilaw doon nagbibigay ng liwanag sa ganitong street, kasi pag nasa mga hindi ka mamahaling bahay, yung sa mga medyo area na luma na bahay, or wala dun sa mga bagong develop, hindi siya ganun kaliwanag. Tapos itong nandito sa may banda sa amin is yung street light, hindi kami masyado natatamaan kasi may puno rito sa may banda sa amin. So ito yung sa harapan namin, kaya kami nag-install, ganyan kadilim yung aming dinadaanan sa gabi. So ginawa ko, sabi ko nga kanina, ilagyan namin ng sensor lights. So ganito na siya, pag nilakaran mo ganyan ang liwanag. Tapos mag-switch yun doon sa kabila, switch ka na dyan boy, ayan no. Tapos ito, tapos dire-diretso na yan, yun no, diba? Mas maliwanag na siya ngayon. So ito yung aming mini outdoor sala. Mga ilang araw na lang yan, liligpitin na rin namin to, kasi wala na naglalamig na At ang aking pinakamaliwanag na sensor, ito, yun o, abot lahat, kita lahat. Okay, let's go. At lumalamig na. So yan, kinukunan ko lang talaga ito ng video, kasi susunod na araw wala na yan So fully next ko lang. Alright, good morning. So it's another good day, around 8 o'clock na ng umaga. And right now dito kami sa Maples Basketball outdoor, and medyo malamig na yung panahon, and konti na yung mga players kasi ayaw na magsilabasan dahil nga mahangin na. It's around 13 degrees Celsius. So ako, basketball muna. It's been a while na makapag-basketball ulit sa outdoor, dahil mag-uumpisa na ang season 8 ng Maples Basketball League. So magpapaano muna tayo, magpapainit. Ayan sila, look at that. Sira-sira na yung net dito, kakaayos lang dito lang si Kejo, si Kevin, andun si Robert, at walang player. Ano ba gagawin natin? Alam ba ni Boss Eric yan? Happy birthday. Masama manis pa na Yun lang. So manggugulo kami kila Clark. Yan, birthday ni Lark. Kaya happy birthday.
Yan. Makikibati si Boss Joe. Happy birthday! Happy birthday! Yan, no? Yung mga hindi pumunta kagabi, ayan. Ngayon mga nagpuntahan. Si Mark. Gulo, tatayos gulo. Sumagat mo naman. Bert, para ka nagtatawag lang ng ano, alam dayo ah. Break! May dayo, may dayo. Bukas ba yan? Bukas. Tama. Sabi nyo may dayo. Wala. Message mo. Mga nanggugulo po. Happy birthday! Happy birthday!